sa atin, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Praise God. It's a blessed evening to everyone. Amen. And it's the third day of the month, which is July. Ang bilis po ng panahon at andito po tayo ngayon sa harapan ng ating Panginoon na magpapasalamat sa Kanya. Hallelujah. Sa bawat pagsubok na sa araw-araw na pagsubok na dinadaanan natin, andyan siya. Hindi niya tayo iniiwanan. And nakaka-bless po talaga yung presensya niya. Sa bawat oras na pinadadama niya sa atin na hindi tayo nag-iisa sa bawat pagsubok na yon, na nasa likod natin siya. Hallelujah. Kaya ngayong oras na ito, nais ko pong anyayahan kayo na pasalamatan ng ating Panginoon. May nais po ko i-share sa inyo na Bible verse. Hallelujah. Sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hallelujah! God is good and all the time. Hallelujah! Hallelujah! Bigay natin ang nararapat na papuri sa ating Panginoon! Yes, Jesus, we wanna feel your presence right now, oh God. You surrounded me with a songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace within my life. Know your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. You're the reason why I sing all around the world. Let the praise begin. Praise it. All around the world. Let the praise begin. Hey! Hallelujah! Bigay natin ang nararapat na papuri sa Panginoon. I am planted here by the water's edge, and I'm living for the King. I have found my God in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin. Praise it. All around the world. Let the praise begin.
all around the world. Let the praise begin. Praise Him. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Praise Him. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Praise Him. All around the world, let the praise begin. Your love is beautiful. Your love is beautiful. Your love is beautiful. You're the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. Praise Him. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Praise Him. All around the world, let the praise begin. Hallelujah, hallelujah. Lord, pinakamataas na papuri, Panginoon. Jesus. Yes, Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Panginoon, nais namin gamitin ang oras na ito na pasalamatan ka sa bawat oras na nandyan ka, Panginoon. Sa bawat pangako na ibinibigay mo sa amin. Sa bawat blessings, O God. Gusto ko pong i-share sa inyo ang Bible verse na ito sa John chapter 1, verse 16. Sa kasaganaan na kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Amen. Yes, Jesus. Bagamat hindi namin alam minsan, Panginoon, kayo na pala'y kumikilos sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, hindi mo kami tinalikuran ni minsan, Panginoon. Pero kami, lagi namin kayong nakakalimutan. Ikaw hindi. Sapagkat napakabuti mo sa amin, Panginoon. Panginoon, tanggapin mo ang alay namin kantang ito para sa inyo, Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Jesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you, Lord. The Lord bless you. And keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Sing amen.
ang mga kamay natin. Let's claim this blessing na nanggagaling sa ating Panginoon. And give you praise. Sing amen. Upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is for you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, and your going, and your weeping, and rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you, He is for you, He is for you. Taas po natin ang kamay. Let's declare it. Let's claim it to our God. Hallelujah. In 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His presence go before you and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in the coming, in the going, in the weeping, and rejoicing. He is for you, He is for you, for you, and behind you, and beside you, around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in the coming, in the going, in the
O God, mula sa aming mga kapatid, sa mga anak, magulang, Panginoon, ay binibigay mo, Panginoon. Nakasama namin sila, Panginoon, sa bawat oras, Panginoon. Yes, Jesus, thank you for all those blessings, O God, financially, Panginoon. Yes, Jesus, sa mga kalusugan ng bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon. At sa mga kasama namin sumasamba sa inyo, Panginoon, maraming salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Yes, Jesus. Jesus. Minsan pa, may His favor. May His favor be upon you in 1,000 generations, and their family, and their children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, coming and you're going, and you're weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Bless Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. Continue to worship the Lord. Hallelujah. The Lord is here. The Lord is here. He is for you. He is for us. The Lord is with us right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, dakilang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, Lord. Pinupuri ka namin sa gabing ito, God. Ikaw lamang ang aming tataas sa aming mga buhay, O God. In the mighty name of Jesus, O God. Mga kapatid, anumang ating nararanasan sa mga oras na ito, ang Panginoon ay ating kasama. Hallelujah, hallelujah. He is for you. He is for me and He is for us in the mighty name of Jesus. Kapatid, anumang ating mga pagsubok na nararanasan sa gabing ito, ay patuloy po natin itong ipaubaya sa Panginoon. Isurrender natin ang lahat sa Panginoon dahil may magagawa ang Diyos sa bawat sitwasyon na mayroon tayo sa gabing ito, God. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Lord, maraming salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Tunay nga po, Panginoon, ng inyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw sa bawat isa sa amin, O God. Ang nais niyo lamang, Panginoon, kami pa ay sumunod at manatili sa biyaya na iyong trono, O God, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, Lord. Ang lahat na may karamdaman sa mga oras na ito, God, ay patuloy ko pinataas sa biyaya na iyong trono, God. Abutin niyo po sila na iyong mapagpagaling ng mga kamay, O God, sa pangalan ni Jesus. Ang sabi niyo po, Panginoon, sa iyong mga banal na salita, O God, sa pamamagitan ng iyong latay, Panginoon, kami po iyong pinagaling sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, ay patuloy na po namin inangkin ang patuloy na kasagutan, O God, sa aming mga dalangin sa gabing ito, O God. Lord, anumang prayer request mayroon ng bawat isa sa amin. Sa gabing ito, O God, ngayon pa lamang ay patuloy ko na po itong sinisilyuhan, O God, by your precious blood, O God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos na aming sinasabay, ang Diyos na buhay, ang Diyos na tumutugon sa bawat dalangin ng kanyang mga anak na patuloy na nagtitiwala at umaasa sa kanyang mga pangako sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, purihin. Purihin ay dakilang pangalan magpakailan-kailan pamanukan in the mighty name of Jesus. Oh, Holy Spirit of the living God, we acknowledge your holy presence right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Holy Spirit, we acknowledge your holy presence right now in the mighty name of Jesus, oh God. Hallelujah. Lord, nakikita niyo po ang bawat puso, ang bawat dalangin ng inyong mga anak sa oras na ito, oh God. Lord, as we listen your words this
tonight, O God, Lord, prepare our hearts, O God. Prepare our vessel, O God. Prepare our hearts, O God, to hear your voice, O God, in the mighty name of Jesus, O God. Lord, sa inyong lingkod na gagamitin sa gabing ito, O God, ang iyong anointing, wisdom, and knowledge, and siya ko po patuloy tinataas sa biyaya na yung trono, O God. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, O God, Lord, patuloy po langisan ang kanyang mga labi at itago sa inyong likuran, O God, O ikaw lamang, Panginoon, na aming patuloy na makita at marinig sa kanyang buhay, O God. Muli, Panginoon, we honor you, O God. We magnify you, God. We glorify your highest name, O God. We bless your holy, holy name, O God. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Muli, Panginoon, we give you back all the highest praises, highest honor, glory, and adoration in the mighty name of Jesus as we pray. Amen and amen. Praise God. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Naranasan at naramdaman po natin, naramdaman po ba natin ang presensya ng Panginoon? Amen. Batid po ng Panginoon ang laman ng ating mga puso. Yung mga inawit po natin, that's the time we talk to the Lord. Yung praise and worship po natin, ginagawa natin yan because we are offering our feelings to the Lord. We're saying yung worship and praises natin sa Panginoon. And it's time for us to listen naman sa salita ng Panginoon. When we do praise and worship, tayo yung nagsasalita, tayo yung nagsasabi ng nararamdaman natin, ng kaligayahan natin, ng kagalakan natin sa ating mga puso. Pero kapag sa aaral po ng salita ng Diyos, ito naman yung oras para tayo naman yung makikinig ng sasabihin ng Panginoon. Kaya ngayong gabi po, wag po nating sayangin yung opportunity that as we open this series, Joy of Bearing Fruit. Purihin ang Panginoon. Everybody, everyone, have you experienced abiding in Christ? Amen. Wag po nating kakaligtaan at kakalimutan that our Christ is always happy when we abide in Him. Amen? Marami po tayong narinig na mga salita about abiding in Christ. Now, let us, elevate natin yung sarili natin. It is time for us to enjoy have this joy of bearing fruit. Amen? Napakasarap pong mag-harvest. Napakasarap pong, ano ba yung Tagalog ng napakasarap po na may kagalakan ka sa pamumunga. Amen? Ang bawat isa po ay gagamitin ng Panginoon para mamunga tayo ng maraming prutas na kung saan may magandang buto, may magandang puso. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Atin pong buksan ang ating message this evening. Ang message po is, it's a joy, not happiness. Amen? Basahin po natin yung Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Sabi po dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, and faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Amen? Purihin po ang Panginoon sa salitang ito na atin pong pagbubulay-bulayan. Napakasarap po na balikan yung message natin nung last Sunday. Natatandaan pa po ba natin yon? Ayan. So marami tayong iba't ibang uri ng pagkakakilala meron tayo sa Panginoon. But then last Sunday, through Pastor Noah po, ipinaunawa niya sa atin na God is, meron pa tayong dapat meron pa tayong, kilala pa natin ng Diyos, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ng mas malalim. Na He is, ano daw po yung number 1? Righteous, holy, and
just and holy. Wherein tayo ay mga anak ng Diyos. And sabi po sa salita ng Panginoon, we should live like Christ. Act like Christ. Kaya, minessage po yon sa atin as a closing series po for us to be remembered kung kanino ba tayo naka-abide. We are abiding in the God who is righteous, just, and holy. Napaka-amazing po ng Panginoon, right? Dami niyang karakteristik. Kasi everything, lahat ng bagay ay nasa Panginoong Jesus. Amen? Kaya dapat sa buhay po natin, ang lahat ng meron tayo ay para sa Panginoong Jesus at ang lahat na meron tayo ay sa Diyos. Amen? Tayo po muna ay manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat Lord for the month of July. Thank you Lord for your faithfulness throughout the 6 months, Panginoon, na nakalipas. Truly indeed, Panginoon, without your grace, without your guidance, Panginoon, wala po kami, Panginoon, sa mga kalagayan namin ngayong gabing ito, Panginoon. It's all by your grace, it's all by your mercy, Panginoon. Kaya kami, Lord, ay nasustain, Panginoon, sa aming buhay pananampalataya. And we really thank you for that, Panginoon, because until now, kami po, Panginoon, ay may opportunity to hear your word, Panginoon, to pray, and to be to worship and have fellowship together once again. Kaya Panginoon, ang gabing ito po Panginoon ay para sa iyo. And as we receive your word, O God, we pray for your Holy Spirit to dwell in this place, to dwell in the lives of each and every one of us, even to the people who was with us, Panginoon, listening to your word, Panginoon. Ikaw ang mag-abot ng iyong presensya, Panginoon, sa mga lugar na kanilang kinalalagyan sa mga oras na ito. Idinadalangin po namin ang pag-iingat mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, that as we meditate on your word, once again, Panginoon, hindi po ito masayang, kundi ito po, Panginoon, ay tumubo sa matabang lupa, O Diyos, at patuloy kaming mamuhay sa buhay na nais mo para sa amin. Kaya salamat, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang mga salitang aming pag-aaralan. Hayaan niyo pong kami ay mabusog, kami po, Panginoon, ay magkaroon ng panibagong lakas sa mga nanghihinang pisikal na aming mga katawan, Panginoon, at magkaroon po kami, Lord, ng enjoyment, Panginoon, at ma-apply namin sa aming mga buhay this series once again, a joy of bearing fruit, Panginoon, sa buhay pananampalataya namin, Panginoon. Thank you for reminding us that as Christians, O God, we need to bear fruit. For your glory alone, Panginoon. Maraming salamat po. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na buhay. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes. Ayan. So, asa na ba yung message natin ngayong gabi? Ayan. Sabi po sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Amen. Kung makikita po natin, nag-focus po ako, hindi ako nag-focus dun sa main scripture po natin sa John 15. Medyo iniwanan ko siya ngayon kasi introduction pa lang naman po ako. Alam kong bubugbugin yan ng maraming preachers throughout the month. Marami po tayong maririnig about sa John chapter 15 wherein sa palagay ko, nabugbog na siya nung saturate time, nung the vineyard. So, pero kahit bugbog na siya, laging may bagong revelation ng Panginoon. That is why the word of the Lord is living and active. It always reveals something new, something good, and something delicious when you eat it spiritually. Amen? Kaya lumipad po muna ako kung nasaan natin makikita yung word na joy. Yan po ay makikita at sikat na sikat po ang Galatians chapter 5 verse 22 to 23 when you talk about the fruit. Kasi bilang mga Kristiyano, ito po dapat yung mga espiritu na tinataglay natin. Ito po dapat yung meron tayo bilang mga Kristiyano. So sabi po dito, it's a joy, not happiness. Bakit pwede naman sabihin na yung theme this month is happiness of bearing fruit? Right? Amen? So mag-dig in po tayo ng konti doon sa ating
salitang joy and happiness. It's a joy, not happiness. Nawa, bago po tayo lumabas at bago matapos ang mensahe ngayong gabi, meron po tayong dala-dala at may maunawaan po tayo. Yan po ang dalangin ko ngayong gabi. Nawa ang Panginoong Jesus po ang magpaunawa sa atin kung ano ba si joy at ano ba si happiness. Amen? Sabi po diyan, are joy and happiness the same thing? So, sa introduction po natin, iiwanan ko po kayo ng isang tanong. Parehas ba si joy at happiness? Yan, amen. So, yan po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Okay? Joy and happiness, they are not the same thing. Magkaiba sila. Even though when you talk about synonyms, parang parehas sila, di ba? Parang they are the same word. Pero tingnan po natin dito yung ating definition of joy and happiness, wherein I think from Pastor Riz, Pastor Joe, and Pastor Noah, medyo naparaanan na nila, natanong na nila sa atin kung parehas pa si joy and happiness. So tingnan po natin. Sabi po, the joy, ano daw po yung joy? It is a state or condition. Ito daw po ay kalagayan. Ano daw po yung happiness? Emotion. O, kapag emotion, kapag ikaw ay moody, saglit lang nawawala na si happiness. Constant daw si joy. At temporary naman si happiness. Internal daw yung joy and external yung happiness. Ito po yung pinaka-big difference bilang mga Kristiyano na dapat maunawaan natin ngayong gabi. That the joy comes from God and the happiness comes from environment. Ano ang meron ka kapag sinabing may bago akong kotse? Joy or happiness? Happiness. Kasi temporary lang yun. Kinakalawang. Kinakalawang ang kotse, di ba? Pag sinabi mong ikaw ay may kapayapaan, joy or happiness? Joy. Wow, that's good. Naiintindihan po natin sa buhay natin yung joy and happiness. Wherein na dapat bilang mga Kristiyano, alam natin yung differences ng joy and happiness. Baka mamaya kasi, yung paglilingkod pala natin sa Panginoon is more on emotion na siya. Yung paglilingkod pala natin sa Panginoon, sobrang sipag natin sa church, pero yung nangyayari, pakitang tao lang pala siya. Hindi na pala siya para sa Panginoon. Kasama po sa paglilingkod natin, bilang mga Kristiyano, na magkaroon tayo ng joy. Amen? Because this joy comes from God. Amen? So, kung makikita po natin, how do we know? O paano ko po siya, bakit ko binigyan ng introduction tong joy and happiness na ito? Sabi, paano po natin malalaman yung differences nila when it comes to the Bible? Sabi niya, kung makikita po natin sa text natin, yung text natin, na hindi mo makikita dyan yung word na happiness. Di ba po? Hindi nilista po dyan, or it was not listed in the Word of God, the word happiness. And that word happiness was not promised in the Bible. Wala kayong scripture sa Biblia na makikita na pinangako ng Panginoon yung happiness. It always joy. Amen? And makikita rin po natin dito yung sa component ng fruit of the Holy Spirit, hindi happiness yung ginamit, but it is joy. Bakit? If happiness and joy are, ano ba sila? Napapagpalit ba sila? Hindi. Amen? Hindi sila naipagpapalit at hindi sila equal meaning. Katulad ng paggamit ni Apostle Paul dito sa word na joy. Dito sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. So tandaan po natin mga kapatid that the only fruit of the Holy Spirit that you can see in the Bible is not happiness, but it is joy. So dito lang po tayo magdudwell, dito lang po yung ating bubulay-bulayin sa salitang joy. So sabi po dito, ayan, natanong ko na po yan.
Nakita na rin po natin kung ano yung differences nila. Nawa, wag po tayong mawawala. There are 3 components of the fruit of the Spirit. Okay? 3 components daw po meron ang fruit of the Holy Spirit. Ang fruit of the Spirit. So, 3 components of the fruit of the Spirit is, number 1, yung love, joy, and peace. Itong 3 pong ito ay na-characterize siya as our character expressed as our constant inward state. Sa panloob siya, sabi niya ganyan. In other words, they are who we are from inside out. They are unchangeable. Hindi mababago. Pag nagmahal ka, bilang Kristiyano, kapag nagmahal ka, constant yun. Kapag humingi ka ng kapayapaan, ng peace sa Panginoon, constant yon, hindi nababago. At yon ay hindi nakikita. Nasa loob ng ating mga puso. Pero, ito ay nagmamanifest outside. Kaya sabi niya, we are from inside out and they are unchangeable. So, unang-una, love, joy, unang component ng fruit of the Spirit is love, joy, and peace, na kung saan it is our constant inward state. Okay? Ito yung panloob na kalagayan ng ating mga puso. Pangalawang state po is long-suffering, kindness, and goodness. Ito naman po ay character natin that we express towards others. Ito yung na-express natin, ginagawa natin sa ibang tao. Ikaw ay kind, ikaw ay may long-suffering, ikaw ay good. You are good. So this is how we treat and behave toward everyone all the time and every time. Ayan. Kahit minsan gusto mo ng manoplak or mangsoplak ng kapatiran mo sa Panginoon, pero nangingibabaw yung kindness, nangingibabaw yung goodness. Minsan kahit hindi ka na natutuwa sa mga kabataan sa church, sa mga ginagawa nila, pero as Christian na lumalabas sa atin, na i-express natin toward others yung pagiging kindness natin at goodness natin. Sa mga bagay na nararanasan natin, meron tayong long suffering. Amen? At ito po ay lumalabas all the time. Kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ito po dapat yung fruit of the Spirit na lumalabas sa atin. Amen? Pero minsan, syempre hindi natin maiiwasan po sa buhay Kristiyano natin na nabibigla tayo na sino ba naman matutuwa, di ba? Yung lahat normal, maayos kayo sa bahay namin, ganun po. Lahat kami, maayos kaming gigising ng sama-sama. Pagbaba mo, ayan na. Makikita mo na yung may nagsa-cellphone, habang may nagsa-cellphone, nanonood ng TV, kalakas-lakas ng TV, pero nagsa-cellphone. Di ba? So, nag-change, nagbabago ka ng mood, nagbabago ka ng character sa harapan ng ibang tao. However, alalahanan po tayo ng Panginoon that this fruit of the Holy Spirit dapat ang character ng isang believer. Nasaan man tayo, anong sitwasyon man yan, mahirap man yan or nasa kasiyahan ka, let us always carry this fruit of the Spirit. Dahil ito po ang nais ng ating Panginoon. And the third component po is faithfulness, gentleness, and self-control. Wherein our character that we express towards God. Dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo ay faithful. Dapat meron tayong gentleness at self-control. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na whenever na nagagalit ang isang Kristiyano, ano yung sabi ni Pastor Noah? Inhale ka muna. Ilang beses daw? 10 beses. Inhale ka muna, exhale ka muna para maranasan mo yung fruit of the Holy Spirit, i-remind sa'yo ng Panginoon. Hindi ito nawawala. Amen? Yan po ang ating introduction sa gabing ito. So, ating pong tingnan. So, the most significant difference, however, between happiness and joy is they are acquired. Nararanasan natin yung happiness and joy. Sa point number 1 po natin, joy is a gift from God. Paano mo mararanasan ang
kagalakan na bilang regalo ng Panginoon. Unang-una, sabi po sa makikita po natin yon sa John chapter 3 verse 16. Ano po yung sabi doon? So, ayan. So, ano po yung sabi doon? Sa John chapter, actually, inano ko lang po siya eh. Kinuha ko lang po yung John chapter 3 verse 16. Pero kung titingnan po natin yung John chapter 3 verses 1 to 16, ito po yung kung saan nagtanong si Nicodemus kay Jesus. Na sabi niya, basahin ko po sabi niya sa chapter 1, "Now there was a man, Pharisees, named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at right side, He came to Jesus at night and said, Rabbi, teacher po yon. We know you are a teacher who has come from God. For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him," sabi niya. In reply, Jesus declared, "I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again." Sabi niya, verse 4, "How can a man be born when he is old?" Diba, yung kamangmangan ng tao, ganito rin tayo dati. Paano mo masasabing ako ay, paano kang mabuborn again kung ikaw ay matanda na? Sabi pong gano'n ni Nicodemus. Sabi tapos, "Surely he cannot enter the second time into his mother's womb." Hindi siya makakapasok babalik ulit siya dun sa sinapupunan ng kanyang ina. Sabi niya, so sa verse 5, Jesus answered, "I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit give birth to Spirit." So everybody, lahat po ba tayo ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesus? Amen. If you are not yet baptized, please approach yung isa po sa mga ushering ministry natin because that is also a call of God sa ating buhay pananampalataya. Verse 7, itutuloy ko lang po, "You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit." Next verse, "How can this be?" Nicodemus asked. "You are Israel's teacher," said Jesus, "and you do not understand these things?" Nahihiwagaan yung Panginoong Jesus, hindi naiintindihan, no? "Very truly I tell you, we speak of what we know and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony." Ito po yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Maraming pinapatotoo natin yung Panginoong Jesus pero hindi sila naniniwala kasi sila ay spiritually blind. Hindi nila alam ang katotohanan. Tuloy po natin, "I have spoken to you of earthly things and you do not believe. How then will you believe if I speak heavenly things?" Sabi ni Jesus, kinukwento ko na nga siya sa'yo sa literal na bagay, yung worldly way. Hindi mo pa rin naiintindihan. Paano pa yung mga spiritual na bagay? Pero sabi, "No one has ever gone into heaven except the one who come from heaven, and that is the Son of Man." Dito po sinabi ng Panginoon, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in Him. And next verse, sabi po dito, yung pinaka-famous verse na pinangahawakan ng lahat, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Church, do we believe to this Son of Man that He came to the world? Amen. Ang lahat po ba ay born again na? Amen. Yan po yung unang panawagan ngayong gabi. How are you going to enjoy or have this joy? Paano natin mararanasan yung joy na ito, na biyaya or regalo siya ng Panginoon? You have to be born again. Kilalanin mo ang Panginoong Jesus.
tanggapin mo siyang muli sa buhay mo. Yun yung pinaka-basic needs para maranasan mo yung joy na nais ng Panginoon na maranasan mo sa iyong buhay. Amen? It is an invitation of Jesus Christ for us to experience the true source of joy. Walang ibang source of joy dito sa mundo kundi ang ating Panginoong Jesus. Pero paano natin ma-experience that true source of joy? By accepting Jesus Christ and changing your life, surrendering your life, and be born again. Kailangan mo ulit maipanganak sa Espiritu para ikaw ay magkaroon ng true source of joy at maranasan yung joy as the gift of our God. Amen? Pangalawa po, sabi po dito sa Romans chapter 15 verse 13, you need to trust Him. Tinanggap mo na ang Panginoong Jesus, pagkatiwalaan mo siya. Sobrang basic ng message, no? Pero it is a reminder to us, mga kapatid. Ito yung pinaka-basic message para magkaroon ka ng joy at ma-restore yung true joy na pag-aaralan natin all throughout the month. Sabi po dyan, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So ano yung unang bagay? The joy is a gift from God. Unang bagay for you to experience this joy as a gift of God is be born again. Pangalawa, trust Him. Pangatlo, ano po sabi dito sa Nehemiah chapter 8 verse 10? His joy should be our strength. Sabi diyan, go and enjoy choice food and sweet drinks and send some of those who have nothing prepared. This day is a holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is our strength. Gawin mong kalakasan ang kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Ayan, nawa, ngayong gabi nangungusap po yung Panginoon sa atin. Pangalawa po is, this joy is increasing. Hindi siya nahihinto. Ano daw po yung sabi ng happiness? Yung happiness temporary lang siya. Nawawala siya, hindi siya eternal. However, this joy is increasing. Yung kaligayahan na nasa puso mo ngayon, nag-i-increase pa yan, dumadami pa yan. Basta ang importante, kasama mo yung Panginoon. Basta ang mahalaga, nakikinig ka at nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen? So how this joy increase in us? Sabi po dito sa John chapter 15 verse 11, joy is increasing. I have told you that this is so. Ito po ang ebidensya na ang joy ay lumalago. So I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Sinong ayaw nito? Wala. Lahat tayo gusto natin ng joy. Lahat tayo gusto natin ng kagalakan. Amen? At ito yung pangako ng Panginoong Jesus sa atin. Ang joy na kompleto daw. Ang joy na dapat nararanasan natin. Amen? Meron po akong papakita dito. Sabi niya, 3 ways to have more joy. Yung kanina po 3 bagay upang maranasan natin yung joy as a gift of God. Ngayon naman po, 3 ways to have more joy. Ano po yung sabi dyan? Unang-una, sa gitna makikita po natin yung joy. Andyan siya. So, paano mo siya mararanasan? First of all, you have to obey the Lord. Sabi po dito sa Psalm chapter 19 verse 8, the precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. Kaya dapat yung mga salita ng Panginoon ay pinangahawakan natin because it gives joy to our hearts. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Ito po yung liwanag natin, nagbibigay ng liwanag sa mga nadidimlan nating mga paningin. Ito po ay salita ng Panginoon. Ano daw po yung dapat nating gawin? Kailangan natin siyang alamin, yung katotohanan. Kasi itong katotohanan na ito, salita ng Panginoon, yung command ng Panginoon, ang magbibigay ng kaligaya or kagalakan sa ating mga puso. Amen? Sabi po dito sa Proverbs chapter 8, verse 32 to 33, now then, my children, listen to me. Blessed are those who keep my
way. Sino daw po yung mga blessed? Wala akong kausap. Those who keep His way. Listen to my instruction and be wise. Do not disregard it. Ayan ang command po ng ating Panginoon. For us to obey, unang bagay po sa ating illustration, 3 ways to have more joy is to obey the Lord. Paano ka mag-obey sa Panginoon? Alamin mo yung salita niya. Know the ways and the command of God. And ano po yung dapat daw natin gawin? Sabi sa Proverbs, listen to it and you will be blessed. Pangalawang bagay po, ang nais po ng Panginoon sa atin ay full joy. Kaya gawin po natin ang salita ng Panginoon as a roadmap para ma-fulfill yung joy na nais ng Panginoon sa atin. Amen? Yun po yung roadmap natin na pangahawakan natin para ma-reach natin yung fullness of joy na nais ng Panginoon sa atin. Pangalawang bagay, sabi po dyan, stay away from evil. So, kung titingnan po natin yung foundation of Psalm, sa Psalm chapter 1, napakahabang daming chapters po ng Psalm. Pinaka-foundation word niya is, Psalm chapter 1 verse 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Kapatid, pinalaya ka na ng Panginoon from those evil things. The Lord called you blessed already. You are already blessed. That's why let us magbagong buhay na tayo. Huwag na nating lakaran itong bagay na kung saan nakakapagpalayo sa atin sa presensya ng Panginoon. Why? If you don't stay away from that evil, you will never experience the fullness of joy that is prepared for you by God. Amen? Kaya nawa yung hamon po sa atin ng ating Panginoong Jesus ngayong gabi that as we have this joy, and if you want to this joy to be increased, let us avoid and let us stay away from evil. Huwag na tayong pabalik-balik. Kasi alam mo kapag bumabalik-balik ka sa kasalanan, nahihirapan kang kumonekta ulit sa Panginoon. Sino po dito yung kapag naging matigas yung ulo mo? Ako honestly kapag ang pinakaano ko po sa buhay ko is kapag nagagalit ako sa mga anak ko, parang feeling ko hindi ako magaling na ina. Alam niyo yung feeling na kahit anong sabi mo, parang hindi sila nakikinig. Kahit anong dikdik mo sa utak nila na don't do this, don't do that, hindi sila nakikinig. Away dito, away doon. Tapos ako bilang nanay, nakakapagsalita ako ng hindi maganda sa kanila. Parang feeling ko bumabalik ako dun sa unbeliever na, ayan nga, pinag-aaralan natin yung fruit of the Spirit, pero minsan hindi siya nagmamanifest sa akin kapag nagagalit ako sa mga anak ko. Right? And yung feeling ko, nagigilty ako kapag doon, parang nahihirapan akong lumapit sa Panginoon kapag nakapagsalita ako ng hindi maganda sa mga anak ko, kapag napalo ko sila, kapag nakurot ko sila. Pero hindi po lagi yun. Minsan-minsan lang yun talaga kapag sagad na ako. Bilang nanay, hindi po natin maiiwasan talagang masaktan sila. Pero feeling ko, nagkasala ako sa Panginoon. Nagkakasala ako sa Panginoon whenever I talk bad things to them. Pinagdidikdikan ko yung ugali na gusto ko sa kanila kapag nasa harapan sila ng ibang tao, kapag nasa bahay sila. Pero, at the end, na ako ay nagagalit, ako yung talo. Nagigilty akong bumalik sa Panginoon. Ito yung ibig kong sabihin, stay away from evil. Minsan yung evil things na nagagawa ko, para sa akin, is yung kapag nagagalit ako sa mga anak ko at nakakapagsalita ako ng hindi maganda. And kapag nakapagsalita ako ng hindi maganda sa kanila, parang nahihirapan akong humingi ng tawad sa Panginoon. Nagigilty ako. May mga ganong bagay po tayo, pero mga kapatid, the Lord is always want us to experience the joy. Kaya bumalik tayo sa Panginoon. Bumalik tayo, paano? Obey again the word of the Lord. Bumalik tayo ulit sa mga salita ng Panginoon na kung saan balikan natin kung paano niya ikaw pinatawad at patatawarin ka ulit ng Panginoon. Amen? So, kapag hindi ka
ako feeling ko kapag hindi ako lumayo doon sa ganong klaseng pagiging ugali ko bilang nanay, parang feeling ko lagi kaming may gap ni God. And ayaw na ayaw ko pong mangyari yon. Minsan kapag nagagalit ako, lalo na kapag Sunday, ayoko nang umattend. Dahil dyan, hindi ko nilalayo yung sarili ko sa evil. Ayoko nang umattend. Kapag hindi ako umattend, sinong talo? Ako. 'Di ba? Feeling ko yun po yung mga bagay na nagbibigay sa akin ng kasalanan na bumabalik ako sa dating ako at nahihirapan akong bumalik sa relasyon ko sa Panginoon. Pero hindi po yun ang nais ng Panginoon. Kaya napaka-importante kahit nagalit ka, kahit na nagkasala ka, bumalik ka, mag-attend ka ng church kasi sa church nangungusap ang Panginoon. Sa church ka makakarinig ng panibagong salita ng Panginoon. Amen? Sa church ka makakapag-surrender sa Panginoon when you worship. Kaya every Sunday na lang, tuwing praise and worship, sinusurrender ko lahat sa Panginoon. Umiiyak talaga ako. Kasi hindi natin talaga maiiwasan na nagkakasala tayo. Pero ito ang nais ng Panginoon sa atin at pangungusap ng Panginoon sa atin. If you want to be blessed, stay away from evil. We should not walk on the counsel of the wicked. Sabi po sa Psalm chapter 1 verse 1. And the last one is trust in the Lord. Pagkatiwala mo sa Panginoon. In Jeremiah chapter 17 verse 7, blessed is who trust in the Lord. Pinagpapala po ang lahat ng nagtitiwala sa Panginoon. Sabi po dito, the measure of our joy can be determined by where we place our trust. Saan mo binibigay ang pagtitiwala mo? Doon mo mame-measure ang inyong pagtitiwala. So, sa ating pong conclusion, kung kanina iniwanan ko po kayo ng tanong, may tanong din po ako. Do you have joy or are you happy? Ikaw ba ay may kagalakan? O ikaw lang ba ay masaya? Sabi po dito, as a believer of Christ, you are expected to bear fruit. It is not optional thing. It is expected thing. Sa ating mga Kristiyano, bilang mga believers ng Panginoon, hindi po optional ang pagbe-bear ng fruit. Ito ay ine-expect sa atin na mangyari. Pero before mag-bear ng fruit, we should have the true joy. And this true joy can be found in Jesus alone. Panghuling verse po. Sa Philippians chapter 1 verse 4, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Ito po ang panawagan ng ating Panginoong Jesus that it is our prayer night. Si prayer night ba ay isang routine na lang sa atin na kailangan kong pumunta ng church dahil magpipray kami? Pupunta ako ng church kasi may mga request ako sa Panginoon. Pupunta ako ng church kasi may mga bagay akong ipinagdadasal. Kapatid, palitan natin yung ganong puso. Maging katulad tayo ni Apostle Paul na whenever we pray, dapat merong kagalakan sa ating mga puso. So, this night, let us have this joy, not happiness. Because this joy is eternal. This joy is limitless. Unlike sa happiness na panandalian lamang. Tayo po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Let us declare this night, yung awitin pong ito, that you are God alone. Ang Panginoong Diyos, sabi po sa awiting nito, you are not a God who created by human hands. Yung Diyos na sinasamba natin sa iglesyang ito, sinasamba mo sa buhay mo, ay hindi gawa ng tao. Ngunit siya ang gumawa sa tao. Hindi siya nakadepende sa kahit sinong tao. Sabi niya, you are not the God in need of anything we can give. Ikaw ang may pangangailangan, kaya ikaw ang lumapit sa Panginoon. Amen? Kaya sa gabi pong ito, let us declare to ourselves, let us declare it tonight, na you are our God alone. Walang ibang makikinig, walang ibang makakapagbigay ng kaligayahan, kagalakan sa iyong puso, kundi ang Panginoon lamang. Amen? Sige po, tayo po ay umawit
Awitan po natin ang Panginoon. And let us shout and declare and say it to the Lord that you are God alone. You're not the God. You are not the God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You're not a God. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Come on, you proclaim it to yourself. You are God alone. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Church, let us declare, you are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, you're unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable. You're unchangeable. Yes, Lord. Unshakable. Yes, Lord. You are unshakable. Unstoppable. Yes, Lord. No one can stop you, oh God. Unchangeable. We're declaring, oh You're God. unchangeable. We're declaring, oh God, how unchangeable you are. How unshakable you are. How unstoppable you are.
time began. You were on your throne, 'cause you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, 'cause you are God alone. You are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. Yes, Jesus. Began. We are declaring, oh God, we are declaring, oh God, that you are our God alone, Father God. In your presence, Father God, there is sureness and fullness of joy. Whatever is the situation of our lives, in the joy, in the good times, in the bad times, Father God, you are the God who's never shaken. You are unstoppable, O God. You are unchangeable, Panginoon. You are always sitting on your throne, O God. Kaya, Panginoon, tinataas po namin, Panginoon, ang aming mga sarili, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Nanawa, mas lagi naming pipiliin, Panginoon, yung joy kaysa sa happiness, Panginoon, ng mundong ito na ibinibigay sa amin. Because the joy that you are giving to us, Father God, is eternal. This is not a temporary, Panginoon. Because you are unstoppable, God. You are unchangeable, God, O God. You heard your children, Panginoon, that we declare that you are our God alone, Panginoon. Ama, sa oras pong ito, always give us the joy in our prayer time, O God. As we come to our prayer time, O Lord, may we seek your presence. May we seek your face. May we seek your answer, O God. Ikaw lamang po nawa, Panginoon, ang aming madakila sa aming pananalangin at sa oras ng aming pananalangin, Panginoon. Nais naming maranasan ang kapangyarihan mo. Nais naming maranasan ang buhay na Diyos. Nais naming maranasan ang banal na Espiritu, Panginoon, na bumababa sa lugar na ito at sa aming mga buhay, Panginoon, ikaw ang sentro, O Diyos. Help us, Lord, that as we utter our prayer, Panginoon, ay hindi mawalan ng kabuluhan, kundi ang lahat ng panalangin na aming sasabihin, Panginoon, na aming idadalangin, O Diyos, ay isang panalangin ng hiling, Panginoon, sa iyong mga tainga, Panginoon. Prepare our hearts as we pray, O God. Mga kapatid, this time, our prayer focus is the family. I don't know the situation of your family, kung kayo ay may nararanasan sa mga oras na ito. But it is time for you to pray for your family. Pray for your relatives. The Lord called you para ikaw lang ang maligtas sa iyong pamilya. Tinawag ka ng Panginoon para magsimula sa iyo ang kaligtasan ng iyong mga pamilya. Kaya sa oras na ito, let us pray for our family. Let us pray for our relatives. Let us pray for the church family. And let us pray for the families around us. Nanawa maging channel of blessings tayo. Nanawa magkaroon din sila ng joy na nararanasan natin sa mga oras na ito. Come on, church, let us pray all together. Aming dakilang Diyos, sa oras pong ito, kami po ay dumudulog sa iyo, Panginoon. Inilalapit po namin ang aming mga pamilya. Ama, batid niyo po ang kalagayan ng bawat isa sa amin. There is family na kung saan walang tatay, walang nanay, may pamilya, O Diyos, na they called it broken family, Father God. But in your presence, Panginoon, from the moment, Panginoon, na tinawag mo kami, you chose us, Panginoon. Ikaw na po, Panginoon, ang kumumpleto ng pangangailangan namin sa aming mga pamilya. Batid niyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. May mga pamilya, Panginoon, na malalayo
ang isa't isa, Panginoon. Ngunit sa pamamagitan po ng aming panalangin na ito, Panginoon, ngayong gabi, aabutin niyo po sila, O Diyos. Lord, this time, I'm praying for every family. Especially sa mga family namin, Panginoon, na nawa, ang nararanasan namin, Panginoon, ay ang Lordship mo, Panginoon. We pray for your Lordship over our family, Father God. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maging blessing kami, Panginoon, sa aming mga susunod na henerasyon, O God. That the blessing that we have right now ay ma-experience din po ng aming mga anak, Panginoon, at ng kanilang mga anak, Panginoon, at ng kanilang mga kaanak-anakan pa, O Diyos. Yan po ang dalangin namin, na kung saan si Kristo ang aming sandigan, si Kristo ang pundasyon, si Kristo ang center, Panginoon, ng aming mga pamilya. Lord, kung may mga pamilya man po sa iglesyang ito, Panginoon, na hindi Ikaw ang Diyos nila, Panginoon. Nawa, Lord, sa pamamagitan po ng aming mga panalangin na ito, Lord, abutin niyo po sila, O Diyos. Magpakilala po kayo sa kanila, Panginoon. At gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang mga daluyan ng pagpapala upang mas maraming pamilya ang maglilingkod sa iyo at i-acknowledge that you are the God should be the center of our family. This time, Father God, we dedicate our family, Panginoon, to serve you, Panginoon. Kailangan namin ng pamilya, O Diyos, na naglilingkod sa iyo. Salamat sa mga bagong pamilya na ipinadala niyo po sa iglesyang ito na kasama namin, Lord, na naglilingkod sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na ang plano ng kaligtasan ay mananalaytay simula sa aming mga narito na nananalangin para sa aming mga pamilya, O Diyos. Lord, thank you also for the family of this church, O God, that iba-iba man po yung pinanggalingan namin, iba't iba man po, Panginoon, yung mga kultura namin sa aming mga pamilya, tradisyon namin, Panginoon. Ngunit dahil sa iyo, pinagsama-sama mo po kami sa iglesyang ito, Panginoon. At ngayon, Lord, ay kami ay sama-samang nagpupuri, sumasamba sa iyo, Panginoon. First of all, Father God, we thank you for the Cruz family. Thank you for the life of Pastor Joe and his family, Panginoon, na kung saan naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay na ikaw ang sinusunod nila. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng kanyang mga anak na patuloy na nagpapagamit, Panginoon, sa ministry mo. Lord, their desire of their heart is to bring joy, Panginoon. Si Joy, Panginoon, sa tahanang ito, Panginoon. Ama, sa oras na ito, wala pong imposible sa aming mga panalangin. Ano man po yung naging kalagayan ng bata na ito, Panginoon. Ano man po, Lord, yung mga naging wounds niya sa kanyang mga nakaraan, Lord, palayain niyo po siya. Bigyan niyo po siya ng courage. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng confidence, Father God, to go out and to attend the church, Panginoon. I'm also praying, Lord, for the Beltran family. Lord, thank you for laying their lives, Father God, to serve you, Panginoon. Isa po silang malaking tulong sa iglesyang ito, Panginoon. Isa po sila, Panginoon, biyaya, Panginoon, sa ministry na kanilang ginagalawan. I'm praying, Lord, for the Kabugwason family. Thank you also for their lives, Panginoon, na sa pamamagitan po nila, Lord, maraming kabataan, maraming mga bata, Panginoon, ang na-reach out, O God. Maraming mga member ng church, Panginoon, ang nagkakaroon, Panginoon, ng maayos na at nagkakaroon ng kaligtasan, Panginoon, sa pamamagitan ng mga pamilyang ito, O God. Lord, salamat sa buhay nila na nandun yung desire, Father God, to ma-improve po, Panginoon, ang aming iglesia. Ang panalangin din po namin para sa Dalida family, Panginoon. Batid niyo po, Lord, na kami ay patuloy na nananalangin para sa kaligtasan, para sa kaunawaan ng mabuting balita ng may bahay po ni Tita Marisa, Father God. Walang imposible sa mga panalangin dinadalangin namin sa iyo, O Diyos. Kahit hindi man po sila magkasama sa mga oras na ito, Panginoon, ikaw, Lord, ang gagawa ng paraan at magpapakilala sa Kanya, Panginoon, ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran ng Kanyang mga anak. We pray for the restoration also of life of Ali, Panginoon, na nawa, ma-realize niya minsan pa yung calling niya, yung calling mo na tinatawag mo siya, Panginoon, para sa gawain mo. I'm also praying, Lord, for the life, for the family of Garcia, Lord. Lord, you know their hearts, you know their situation right now, Panginoon. Walang imposible, Lord, kung kami po ay hihiling ng
financial breakthrough, Panginoon, para sa kanilang pamilya. We pray for the complete healing, Panginoon, ni Tita Lizelle, oh God. And I'm also praying for their family sa province po nila, Panginoon, na nawa, ikaw ang mag-reach out sa kanila, Panginoon. Give them the desire to know you more sa pamamagitan po, Panginoon, ng live, sa pamamagitan po, Panginoon, ng Facebook live namin, Panginoon, ma-reach out, Panginoon, ng aming mga pamilya sa iba't ibang lugar ng bansang Pilipinas, O Diyos, at ng iba't ibang bansa, Panginoon. I'm also praying for the Laureano family, O God, for the Manlapas family, Panginoon, for the Picardal, for the Rojas, O God, for the Bailon de la Cruz, Panginoon, for the Rotas family, O God, sa mga pamilya po ng aming mga kabataan, Panginoon, sa pamilya po ng Sasoka, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay, O Diyos. Sa pamilya po ng Selyakay, O God. Lord, thank you, O God, dahil ikaw ang nagko-connect sa amin para sama-sama po kaming maglingkod sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, na sa bawat pamilya, tinatawag mo ang isa sa amin para mag-focus sa ministry at magamit sa ministry, Panginoon. Sa family po ng David, O God, Lord, ikaw po nakababatid ng kanilang sitwasyon, Panginoon. The desire of their heart to serve you, Panginoon, will never be in vain, O God. Ikaw ang magbibigay ng reward. Ikaw ang magbibigay, Panginoon, ng breakthrough, Panginoon, sa mga pamilyang naglilingkod sa iyo, O God. Ama, sa pamilya po ng Gutierrez, O God, tulungan niyo po, Panginoon, na mabuo muli ang pamilyang ito, Panginoon. Pamilyang Fortunato, O God. Hiwa-hiwalay man kami sa mga oras na ito, Panginoon. Pero sa pamamagitan po ng aming mga panalangin, ikaw, Lord, ang mag-reach out sa kanila. Salamat din po, Panginoon, sa mga kabataan namin na because of this church, they found a family. Dahil karamihan sa kanila, Panginoon, ay nagmula sa broken family. But because of their church, Panginoon, may matatawag silang pamilya. Because of this church, Panginoon, may mga spiritual mothers, spiritual ates, spiritual kuyas, and spiritual fathers silang nag-aalaga sa kanila, Panginoon. Lord, hindi tumatatagpuan sa ibang iglesia, Panginoon. Thank you for your gift in Abundant Life Church Angeles, Panginoon. That through this church, Panginoon, walang behind, walang kabataan ang hindi nakakaranas ng pag-ibig. Iba-iba man kami ng dugo, ng pinanggalingan, O Diyos, but you united us, Panginoon, in one spirit. You united us to be called a family, Panginoon. Kaya, Lord, sa buhay ng aming mga kabataan na nakakaranas, Panginoon, ng iba't ibang abuse, iba't ibang problema, generational curses, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, palayain mo sila. Palayain mo ang bawat kabataan, bawat bata, Panginoon, sa iglesyang ito, na hanggang ngayon, Panginoon, ay binded pa rin, Panginoon, ng kanilang mga nakaraan dahil sa problema ng kanilang mga pamilya, Panginoon. That's the thing that we ask for you, Father God, that this blessing may overflow through their lives, Panginoon. At hindi nila sayangin yung oras na ito, Panginoon, na sila ay tinawag mo. At wag silang pumayag, Panginoon, na hindi sila maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nakapaligid sa kanila, Panginoon. Palakasin niyo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Simula sa mga katatayan, kananayan ng iglesyang ito, sa mga kabataan, Panginoon, sa mga young professionals, sa mga bata, Panginoon. Lord, palayain mo kami sa curses, Panginoon. Palayain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Sa mga bagay na nakakapagtali for us, break every chain, O God. The chain of poverty in our family be broken down. The chain of curses, the chain of the sins be broken down in the mighty name of Jesus. Lord, help us, O God. Wala kaming hihingan, Panginoon, ng kalakasan kundi ikaw, O God. Wala kaming ibang dadaingan ng nararamdaman namin, Panginoon, kundi ikaw. Kaya sa oras na ito, Panginoon, salamat sa biyaya ng pamilya, Panginoon. Maliit man ang aming church, Father God, but we really experience the care, the love, Father God, in each and every one of us. Lord, we pray for our parents. Ikaw po, Panginoon, sa mga kananayan, Panginoon,
Sa mga bata, Panginoon, let your peace and unity be in our family, especially sa church na ito, Panginoon. Dahil iba-iba po kami ng ugali, hindi man kami meron mang mga understanding, Father God, but you always give us the peace and unity, Panginoon. You always restore. You always renew the relationship in this church, Panginoon. Kaya bigyan niyo po kami ng eagerness, Father God, na mas lalo pang maging masipag, mas lalo pa po kami, Panginoon, magkaroon ng desire to reach out other people, Panginoon, dahil kailangan po nila ng pamilya. Lord, I pray for the good health, healing for every family, Panginoon, na nakakaranas ng mga karamdaman sa oras na ito. Walang imposible sa mga kamay mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na handang umabot sa kanilang mga kalagayan sa oras na ito. We pray, Father God, that may you release a vision, Panginoon, sa mga tahanan namin, Panginoon. Wala pong imposible, Panginoon, sa mga dalangin ito, Panginoon. And this vision lagi, Panginoon, ay naka-align sa plano mo, naka-align sa desire mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang Diyos ng aming mga pamilya. Salamat, Panginoon, that this time we have the opportunity to pray for the personal prayer topics that we are holding right now, O God. Mga kapatid, hindi aksidente na natanggap mo yung prayer topic na yan. Ang taong natanggap mo, yung prayer topic ng taong natanggap mo, for sure, seryoso siya nung sinusulat niya yan. Kaya idalangin mo ito sa Panginoon. Huwag mong hayaan na matapos ang oras ng pananalangin na ito na hindi mo dinudulog sa Panginoon yung personal prayer topics ng ating kapatiran at personal prayer topics na meron ka. Come on, church, let us pray all together for the prayer topics that we have on hand. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. Before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Ayan, tunay po, Panginoon, na sa bawat pamilya na aming itinaas sa iyo sa mga oras na ito, Panginoon, at sa mga pamilyang hindi ko po nabanggit, Panginoon, Lord, ikaw, Lord, ang magparanas sa kanila ng iyong kapangyarihan, Panginoon, sa Maglalang family, sa Tabukon family, Father God, sa Sasoka family, Father God, Lord, ikaw ang mag-abot sa kanila ng mga bagay na kanilang hinihiling sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Pagyamanin mo ang aming mga pamilya, pagyamanin mo ang pamilyang Abundant Life Church Angeles at buong Abundant Life Churches, Panginoon. Lord, salamat.
Salamat, Panginoon, sa bawat panalangin na aming inalay sa iyo ngayong gabi, Panginoon. Inaangkin po namin ang katagumpayan, inaangkin po namin ang kasagutan, inaangkin po namin, Panginoon, ang gagawin mo sa aming mga buhay at sa mga panalangin aming itinulog sa iyo. Walang imposible sa iyo, Panginoon, ano man po ang hiniling namin. Ito man po ay kagalingan, Panginoon. Ito man po ay financial, mental, or intellectual health, Father God, spiritual needs, Panginoon. Ano man yung dinulog ng iyong mga anak, Panginoon, ay ikaw po ang Diyos na tutugon sa lahat ng bagay na ito. Kaya we want to bring back all the glory and honor to our God alone, who is unchangeable, who is unshakable, and unstoppable. We thank you, O God. We want to bring back all the glory, honor, and praises in the mighty name of our Lord Jesus Christ and the work of the Holy Spirit and God the Father. We want to give you glory, honor, and adoration. All we magnify your name, Father God. We thank you, O God. Thank you, Father God, for the love. Thank you, Father God, because you are merciful. Thank you, Father God, for the victory. Thank you, O God, for all the answers of prayers. And thank you, Father God, for the success of our prayer night. We give you all the glory, highest praises to the name of our God. Thank you, Jesus. You deserve the highest praise. You deserve the highest praise. We thank you, we honor you. We glorify your name. This we pray in Jesus' name. Amen. God bless po. Good evening po. Ayan, before po tayo magbigay sa Panginoon, meron lang po akong share na verse. Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Amen po ba? Ayan, and sa pagbigay natin, ayan, sa Panginoon, yun, ang buong puso. And I believe po yung pagbibigay po natin sa Panginoon is isang bagay na mas lalo tayong napapalapit sa Kanya. Kasi inaalis na natin yung pagmamahal natin sa worldly things at hindi na tayo nagdadalawang isip kung magbibigay ba tayo o hindi. Dahil yung buong puso natin is naka-align na ang Panginoon hindi nagsasawang magbigay sa akin. Bakit hindi ako makapagbigay sa Kanya? Dahil lahat naman po ng meron tayo is sa Kanya galing. Amen po ba? Ayan, let's pray. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, ngayong gabi na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa katagumpayan ng aming gawain, Panginoon. At sa pagbibigay namin ngayon, Panginoon, Lord, ikaw, Panginoon, ang magpapalago nito, Panginoon, sa mga hindi makakapagbigay, Lord. Ikaw, Panginoon, ang mangungusap sa kanila, Panginoon. At balang araw, Panginoon, buong puso na sila, Panginoon, nalalapit sa iyo at magbibigay sa iyo, Panginoon, dahil na-realize na nila, Panginoon, na ikaw yung provider namin noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Maraming salamat po at sa mga makakapagbigay, Panginoon, Lord. Ikaw, Panginoon, ang magpapalago nito, Panginoon, at magbibigay, Panginoon, ng blessing sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. Idinadalangin ko din, Lord, Panginoon, yung business po ng bawat isa, yung trabaho po ng bawat isa, at yung pinagkakakitaan at pinagkukunan po namin, Panginoon, ng kita, Panginoon, para makapagbalik din sa iyo, Panginoon. Muli po, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na walang sawa at hindi nagsasawa na maglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay po tayo sa Panginoon. Praise God. Happy 3rd of July. Amen. Pangatlong araw na po tayo, no? Sa mga sunod na araw, tapos na yung July. August. Alright.
So, happy another month po sa bawat isa. And praise God po sa buhay po ng ating pamilyang ni Sister Cynthia. Wow, praise God, praise God. Patuloy po namin kayo panalangin. Any prayer topics, just let us know para po patuloy po namin pag-pray. So, nandiyan na po yung ating pong evangelism team with this tawag ito, pangalan po, Go Ministry. Sila po yung naka-assign lagi for evangelism and the house of visitation. If you need something po, especially sa inyo po, pamilya ni Nanay Cynthia, may gusto po yung panalangin sa bahay po ninyo, let us know so we can go in there and then po, para mapag-pray po tayo. So, yun po, next po, yun, let's pray continually. Ito po yung ating karay ngayon ng church po natin in preparation for our second service launching. So, sobrang ganda ng at tema natin ngayong month ng July. Medyo ako nahihirapan ako ng Lord. Tell me yung, kasi sobrang tayong nabugbog ng ng bearing fruits. Lahat ng mensahe, kinuha na natin po patungkol sa bear fruits and what kind of fruits. Tapos ngayon na naman, joy of bearing fruits. Nako Lord. But anyway, it's the Lord that will prevail His word. Patuloy siya mangusap sa buhay natin. So, let's pray for our second service. It will gonna be launched on July 7 po at around 5 p.m. po. So let's pray for that. Let's pray yung mga mag-attend, especially yung pastor na gagamitin, na masustain niya yung power from the very morning hanggang sa hapon po yan. Next. Alright, so yun po. Kita niyo po yung church po natin na nag-grow. So we will be having our music and multimedia ministry seminar. That will gonna be on July 13 from 3 p.m. to 5 p.m. po. So registrations will start at 2 p.m. Pagkatapos po nito ng music and multimedia ministry seminar, papasok po tayo ng auditions naman po para sa mga music ministry and multimedia. So, let's pray for that continually na lumaki rin po yung ating family ng ating pong music ministry. Alright, so ating mga pastor naman po, let's pray na maka-join po tayo sa July 25 to 27. That will gonna be sa Zambales. So, malapit lang po. But let's pray din po yung availability ng mga pastor po sa Angeles na maka-join. And then let us have the pastor po kasi ito ng buong Angeles Abundant Life Philippines po, churches. Okay, so if you don't, hindi nyo pa po na like and share ang ating pong page, please i-like nyo po. Nasa 510 na po tayo, 549. So yun, i-promote pa po natin yung ating Facebook page and then also yung Facebook page ng ating Light Life and also ng ating mga other pang church ministries like the G-Booth Studio wherein kapag gusto nyo po ng magka-cover ng inyong birthday party or wedding ng tawag dito? Ng paper, what's that? I forgot. The photo booth. Yun, ang G-Booth po yung pwede pong ninyong tawagan. Alright, what else? So yun po yung mga ating announcements sa church. And then, so nagpatuloy na po tayo, nagsimulang maglinis ng ating stage. So praise God po sa multimedia and the music team. Kung kitingnan nyo po, wala na po yung ando na po yung mga egg tray sa labas. So this Saturday, continuation ulit po ng pag-aayos ng ating pong stage. So that includes po yung carpet, and then bibili ng mga foams para po ma-lessen yung noise. So if you have, pwede po kayo mag-donate kapag gusto nyo po, pero hindi naman po kailangan. But if you have something only po, para po sa ating pong pag-ayos din po ng ating church. And then the kisame, and then yung ating pong kusina din po, patuloy po natin pinapanalangin na maayos na po yung bawat mga roofings na meron tayo. Tag-ulan na po kasi, di po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray. Salamat, Panginoon, sa mensahe na binigyan niyo po sa amin, Lord. Totally yung joy na nagmumula sa iyo. Thank you, Father God, for letting us understand what's the difference between joy and happiness. Wherein bigyan niyo po kami. Ito po yung panalangin po namin sa buong puso po namin. Whatever the situation that we have,
Lord, give us the joy na nagmumula sa iyo. Alam ko po, Panginoon, hindi po madali, hindi ganun kadali, Father God, mamuha sa mundong ito, especially that we are considered as a stranger, Lord, because we belongs to you already. But thank you, Father God, dahil po sa meron po kaming fruits of the Holy Spirit, especially yung joy na nagmumula sa iyo, we can endure, we can do everything, Lord. It's because of you. Teach us, Lord, how to enjoy you more para po yung joy na meron po kami, Panginoon, ay patuloy po naming maranasan sa buong buhay po namin. And this joy, Father God, will overflow. And also, patuloy po namin ito i-share sa ibang tao na makakilala rin po nila, Panginoon. Especially yung mga tao, mga kapitbahay po namin, mga katrabaho, mga klase na hindi po nakakaranas ng totoong joy. Lord, give us the courage to share the gospel, to share Jesus, to share this joy, Father God, that we have, Panginoon, so they will also, Father God, have this sa buong buhay po nila. Maraming salamat, Ama, sa mensahe tinanggap po namin ngayong gabi. At sa pasamantala po namin pag-iwalay, baunin po namin ang kasiyahan, ang kagalakan, especially, Father God, yung joy na nagmumula sa iyo. Hanggang sa paggawi po namin, Panginoon, ingatan niyo po kami, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na may mga bagay po na sagabal, Panginoon, sa aming pag-uwi. Bagkus, Father God, yung pag-iingat niyo po at ang Banal Espiritu Santo po, Panginoon, ang siyang tutugon, ang siyang sasama po namin hanggang sa makauwi po namin, kami, Panginoon, sa aming mga tahanan. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya na meron po kami. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po. Magandang gabi po sa bawat isa.